Minimum wage ka, gumigising ka ng maaga, siksikan sa jeep, 8 to 10 hours na trabaho. Minsan, overtime pa. Pagdating ng sahod, parang tumaan lang sa kamay mo. Renta, kuryente, tubig, pamasahe, pagkain, padala kay mama. Utang na next cut off na lang. Tapos may makikita ka sa Facebook. Goal ko this year, 100k savings. Napapaisip ka, paano? Sa sahod kong ganito, kailangan ko ba ng sideline? Kailangan ko ba maging mas disiplinado? O baka hindi talaga para sa akin ang 100k? Pero ito ang mas uncomfortable na tanong. Paano kung hindi sahod ang tunay na problema? Paano kung hindi ikaw ang problema, kundi yung ginagawa mo? Madalas natin sabihin, kulang kasi sweldo ko. At oo, minsan totoo naman. Hindi naman kalakihan ang minimum wage sa Pilipinas. Pero may mas tahimik na problema. Alam natin maghanap ng pera. Hindi tayo tinuruan paano patakbuhin to. Tinuruan lang tayo magtiis, magtipid, mag-overtime, mag-antay ng increase. Ang assumption, kapag mas malaki ang income, automatic lalaki ang ipon. Pero tingnan mo ang paligid mo. May kakilala ka bang tumaas ang sweldo pero parang wala rin na itatabi? Hindi disiplina ang kulang. Hindi motivation ang problema. May pattern lang. At doon tayo papasok. Let's be honest. Kapag minimum wage ka, hindi lang pera ang limitado. Mental energy din. Pagod ka na sa trabaho, pagod ka na sa commute, pagod ka na mag-isip kung paano pagkakasyahin lahat. Kaya ano ang nangyayari? Decision fatigue. Sa dami ng kailangan bayaran, ang utak mo gusto ng relief. Isang maliit na reward. Flash sale sa TikTok shop, grab food kahit may ulam sa bahay. Biglang kain sa labas kasi deserve ko naman. Hindi ito tungkol sa luho. Ito ay emotional recovery. At kapag hindi nakastructure ang pera mo, ang recovery na yan automatic galing sa sahod. Now imagine mo to. Sumasahod ka ng 610 per day. Let's say around 14k to 16k per month. Kapag wala kang planong sinusunod, ang default ng utak mo ay bayaran muna lahat, tapos kung may matira, saka ako mag-iipon. Pero dito pumapalya ang karamihan because there is always something. May biglang kailangan sa bahay, may kailangan tulungan na kamag-anak, may gastos na hindi mo inaasahan. Kaya yung 100k parang pangarap na lang. Parang para lang sa may corporate job, para lang sa may side hustle. Pero may mas tahimik na dahilan kung bakit hindi ka makaipon. Identity conflict. Sa loob mo, may dalawang version ng sarili mo. Yung isa, gustong maging financially stable. May 100k, may emergency fund. Yung isa, breadwinner. Mabait na anak, mabuting kapatid, okay lang ako sila muna. At kapag hindi malinaw ang priority mo, automatic panalo ang pinaka-urgent. Hindi ang pinaka-importante. Kahit anong disiplina, kahit anong budgeting app, kung walang plano ang pera mo, mauubos lang din. Pause tayo sandali. Hindi ka kulang sa effort. Hindi ka kulang sa sipag. Ang kulang, desisyon na ginawa na bago pa dumating ang sweldo. Every month, pareho ang cycle. Sahod, bayad, gastos, zero. Walang hiwalay na lalagyan ang pera. Alam mo kung ano ang kaibahan ng mga nakakabuo ng 100k kahit hindi kalakihan ang sweldo? Hindi sila naghihintay kung may matitira pa. Sa umpisa pa lang, malinaw na. Nagtatabi ako ng pera kahit maliit lang. Hindi amount ang focus. Behavior ang focus. Kasi kapag behavior ang na-establish mo, doon nagsisimula mag-compound. Let's do simple math. Kung makakapagtabi ka ng 100 pesos per day, 3,000 per month. Sa isang taon, 36,000. 2 taon, 72,000. May bonus ka? May 13 month? Biglang lalapit ang 100k. Hindi ito biglaan, pero hindi rin imposible. At ang mas mahalaga, hindi ito maasa sa motivation. May malinaw na plano ang pera, pero may catch. Kapag ginawa mo itong parang punishment, hindi rin tatagal. Hindi extreme budgeting ang sagot.
konting hadlang lang sa gastos. Gagawin mong mas madali ang pag-iipon kaysa paggastos. Halimbawa, imbes na manual ka maglipat kung kailan mo gusto, automatic mong ililipat kinabukasan ang sahod. Kahit 500 lang, hindi mo na hihintayin kung may matitira pa. Kasi alam mo na ang sagot doon. Wala. At habang tumatagal, nagbabago ang self-image mo. Hindi ka na minimum wage na umaasa lang. Minimum wage earner ka na may plano. Magkaiba yun. Ito ang realization na bihira pag-usapan. Ang 100K ay hindi lang financial milestone. Psychological milestone siya. Kapag may 6 digits kang ipon, iba ang pakiramdam. Mas kalmado ka, mas hindi ka natataranta sa maliit na emergency. Mas hindi ka nakatali sa toxic na trabaho. Hindi ka pa mayaman, pero hindi ka na basta-basta natitinag. At ang journey papunta doon, hindi tungkol sa pagod. Tungkol siya sa paglipat ng identity. From minimum wage lang ako to minimum wage ako ngayon pero may plano na ako. Small shift, malaking epekto. So paano mo sisimulan realistically? Hindi 10K agad, hindi 5K agad. Start with a non-negotiable base. Halimbawa, 50 pesos bawat araw. Automatic transfer tuwing payday. Diretsyo sa hiwalay na account. Hindi mo gagalawin. Hindi mo muna tataasan agad. Consistency muna. Next step, itrack mo lang ang 3 bagay. Bahay o renta, suporta sa pamilya, at personal na gastos. Pagkain, Shopee, gala. Hindi mo kailangan ng 20 categories. Clarity lang. After 1 month, mapapansin mo saan talaga tumutulo ang pera mo. Hindi para sisihin ang sarili mo, para makita mo ang pattern. Then adjust gently. Hindi mo tatanggalin lahat ng reward. Babawasan mo lang ng konti. Tandaan mo, ang goal ay yung kaya mong gawin ng tuloy-tuloy. Kapag na-hit mo ang first 10K, huwag mo i-celebrate sa pagwaldas. I-celebrate mo sa realization. Kaya ko pala. That confidence, mas mahalaga pa kaysa amount. And slowly, magiging 20K, 30K, 50K. Hindi mabilis, pero stable. Kung minimum wage ka ngayon, hindi ibig sabihin hanggang dito ka na lang. Pero hindi rin kailangan magpanggap na madali. Mahirap talaga. Pagod ka, may responsibilidad ka, may pressure ka. Pero hindi mo kailangan talunin lahat ng sabay-sabay. Ang kailangan mo lang, isang paraan na gumagana kahit pagod ka. Hindi ka kulang sa disiplina, hindi ka kulang sa sipag. Pero yung galaw ng pera mo, nakaset up para maubos. At kapag inayos mo yun, unti-unti, tahimik, makakarating ka rin sa 100K. Hindi ito dahil sa swerte, kundi dahil naging malinaw ang direksyon mo. At minsan, mas malaga ang malinaw na direksyon kaysa puro kayod. Dahan-dahan lang, pero tuloy-tuloy.